Talia's POV. Hindi ko masisi ang kapatid ko kung naiinis siya sa akin sobra. Nilagay ko sa panganib ang aming pamilya. Ngunit hindi ko inaasahan na. Nagmamayabang ka pa sa lagay mong yan, Talia. Ang damit mo, hindi magiging iyan kung maayos na kaibigan ang tumulong sa'yo. Panglalaki ang damit ko at siguradong inaalam na ni Kuya Simon kung sino ang tumulong sa akin. Ano, talaga bang bukan nakauwi, Talia? Sa kanya iminulat ang kanyang mga mata. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hayaan mong malaman kung totoo dahil inaalala lang kita, Talia. Kuya, sabihin mo nga sa akin ang nangyari. Sabihin mo sa akin kung sino mga hinuyupak na yun. Galit na galit si Kuya Simon. Kapag ganitong kapatid ko, mapapayupo na lamang ako. Ang ruta ng sasakyan hindi na pabalik sa hotel na tinutuluyan ko. Parang iuwi na ako ni Kuya Simon. Hindi na ako makapagsalita. Nang tumunog ang phone ni Kuya Simon, kaagad niyang kinuha ito at sinagot na wala ang pagkakasandal niya sa upuan. Anong ibig sabihin nito? Sigurado ba kayong walang kinalaman dito ang pamilyang Duralte? Nakikinig lamang ako. Ang lamig ng boses ni Kuya Simon nang gagalaiti siya. Ngunit nariyan pa rin ang pagpipigil nito. Hindi, alam kong may kinalaman dito ang pamilyang Duralte. Lalo ng kumag na si Vladimir. Ano ba tinutukoy ng kapatid ko? Sinadyang mangyari sana nakakatakot na ikakadisgrasya ng pagkababae ko? Anong ibig sabihin nito? Hanggang sa inis na binaba ni Kuya ang tawag, binigyan ko siya ng pagkakataon na makahinga muna bago nga ako magtanong kung anong ibig sabihin ng tugon nito sa katawagan. Nang inunahan na ako nito, sinasabi ng tao ko hindi alam ng pamilyang Duralte ang nangyari sa'yo kahapon. Di mas mabuti nga hindi ba? Hindi nito alam? Sasagot na sana ako kaya lang ulit. Ngunit nababahala ako. Alam ko may kinalaman dito si Vladimir. Isang pasabo na tsak na tuluyang masisira ang pamilya natin. Si Vladimir, ang nag-iisang anak ng Old Master Duralte, di ba ang pakakasalan ko? Bakit naman niya papagawa yun? Kailangan pa bang itanong yan, Talia? Sasabihin ko na ito sa'yo para aware ka kahit paano. Ayaw itong sabihin sa'yo ni Dad, ngunit kailangan mo talaga itong malaman. Ngunit, please, wag na wag mong tatalikuran ng tungkulin mong ito. Dahil ito lang pagkakataon na maaaring maging tsansa na magpabago ng pamilyang Duralte. Ilang babae nang pinagkasundo kay Vladimir ng kanyang ama. Ngunit wala natutuloy dahil sa kalokohan niyang ginagawa. Masyado bang playboy si Vladimir? No, masyado talagang mababaw ang paningin mo sa mundong ito, Talia. Nakakainis ka. Diretsang sinabi ni Kuya Simon sa akin. Mapanganib ang mundong ito, Talia. Kuya Simon, umiling ako sa kanya. Napubuntong hininga ko. Saka tumitig sa labas ng bintana. Hindi naman talaga mapanganib ang mundong ito. Kung marunong lang ang mga tao maging mabait sa kapwa nila. Saka sarkastikong natawa ng mahina si Kuya Simon. Kindness. Tang na. Mahina nitong mura. Pagod na ata si Kuya at kitang-kita naman sa kanya na wala itong pahinga. Para nabawasan ang nararamdaman niyang pangamba na narito na nga ako sa kanyang tabi. Kuya, sigurado ka bang walang kabutihan si Vladimir? Sa tingin mo ba yung kahapon siyang nasa likuran nun? Kung siya nga, hindi ba siya naniniwala sa karma? Paano na kung magkaroon siya ng pamilya at magkaroon ng anak na babae? At yung nangyari kahapon sa akin ay mangyari sa anak niya? Pero Kuya Simon, imposibleng gawin ito sa akin eh. Pinagtatanggol mo ba siya? Ang akin lang, give chance. Baka naman talagang walang kinalaman doon si Vladimir. Mas mabuti nga hindi ba? Para yung plano na pabaguhin ko siya ay magawa ako. Kahit nga kukunin kong papel bilang asawa niya. Hindi mo siya kilala, Talia. Ngunit kung ganyan nga paningin mo dito, fine. Mas mabuti nga dahil magagawa mo naman atang layunin mo. Marahan na akong tumango. Alam kong wala na akong tsansa na umatras pa sa pagsubok na ito. Ngunit ang tanong ko, ang pagmamahal ba? Talagang napag-aaralan yan? Sana nga. So sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. May nakauna ba kay Vladimir? Biglang napayakap ako sa aking sarili. Hindi nakatitig sa akin si Kuya Simon kung hindi pinikit niya ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin ang totoo, Talia. Meron, Kuya. Amin kong malumanay sa kanya. Muli niyang minulat ang kanyang mga mata. Diretsong tumama sa akin at ako iniyuko ang paningin ko. Paano ka nakatakas sa kanila? Nasaan sila? Kuya! Nagulat ako sa biglang pagsigaw nito. Stop the car! Utos niya sa driver na kaagad itong ikinapreno ng sasakyan. Lumabas si Kuya Simon at nandito nga kami sa kalsada na pinapaligiran ng malawak na kapatagan. Walang masyadong dumadaan na sasakyan dito. Kaagad naman akong sumunod kay Kuya Simon. Naabutan ko ito na sumigaw. Nakakatakot dahil galit na galit si Kuya. Natigilan ako sa gagawin ko sanang paglapit dito.
Dahil wala naman akong magagawa. Kailangan kumalma ni kuya. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Ayoko nakikita ng ganitong kuya ko. Sana hindi ko na lamang sinabi sa kanya. Miss Talia, mas makakabuting sasakyan na lamang muna kayo. Hindi maganda na makita kayo dito ni Numan. Sa paglingon ko, ang sekretarya ni Papa. Sumunod na lamang ako dito at sinabi sa akin na siya nang bahala sa aking kapatid. Naghintay nga ako sa loob ng sasakyan. Alam kong tatanungin pa ako ni Kuya Simon ng ilang detalye. Mabuti na lang talaga, hindi ako naglakas loob na kunin ang totoong pangalan ni Kuya Dahil sa sitwasyon na kagaya nito, hindi ko yun maililihim kay Kuya Simon. Bumalik si Kuya Simon na parang nahimasmasan kahit paano. Kaagad na pinatakbo ang sasakyan. 3 convoy ang nakasunod sa amin at isa na nga doon ang sasakyan ng sekretarya ng aking ama. Makikinig ako, Talia. Sabihin mo sa akin lahat. Dahil sa sitwasyong mong ito, ako lamang ang masasandalan mo at si Dad. Saka nga nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Napabuntong hininga ko. May mga dumating sa hotel. Parang nakilala nila ako. Kuya Simon, at nakilala mo ko. Hindi ako marunong magsinungaling. Nakasalubong ko sila sa harapan ng bulletin board at nakita mo nga rin doon na nangyayaring beach party. Niyaya nila ako sumama sa kanila kasi hindi daw maganda kung mag-isa lang akong pumunta doon. Napatango si Kuya Simon. Sinundo nila ako kinahapunan. Pumunta nga kami sa venue na kasama ko sila. Hindi ako naghinala kasi karamihan naman sa grupo nila mga babae. Tapos sinabi nila na ilihim nila kung sino ba talaga ako. Hindi naman kasi halata sa akin, hindi ba? Now, sa itsura mo ngayon, hindi ka talaga paniniwalaan na ikaw si Talia. Talagang may kinalaman dito si Vladimir. Alam nilang wala ka sa pamamahay. Imposibleng hindi niya kagagawan ito. Iniiwasan niya, Talia, makasal kayong dalawa kaya gagawa siya ng paraan para sirain ka. Saka ako naalala ang inaalok ni Kuya ng pera at ako din ng mga lalaking humahabol sa akin. Talaga bang si Vladimir ang nasa likuran nito? Kung si Vladimir ang nasa likuran nito, Kuya Simon, wala bang gagawin ng Old Master? Matagal na ring alam ng Old Master Duralte ang tungkol sa ginagawang kalokohan ng kanyang anak. Natutuwa pa nga ito dahil nasusubok ditong anak niya kung paano paikutin sa palad nilang isang tao. Isa na ang pamilya natin na umiikot sa palad nila, Talia. Kaya sa tingin mo ba, papalampasin nilang tungkol sa bagay na ito? Lalo na kung si Vladimir ang nasa likod ng lahat ng ito. Alam ko may nalulutong magandang plano at pagkakataon na sirain niya tayo sa kanyang ama. Sabihin mo sa akin, sinong lalaki? Kuya, kilala mo ko. Hindi naman ako malandi, hindi ba? Hindi ko magagawa na lumandi. Saka sa edad kong ito, alam mong ni minsan hindi ako nagka-jowa. Kahit gustong-gusto na ni Mama na mag-asawa na ako. Lantad ko ng kagustuhan ni Mama. Napabuntong hininga na lamang si Kuya Simon. Sa sinabi ko saka, ibig sabihin nito, Talia, may nangyari nga sa'yo? Nang marinig ko ito, ang dating parang akong hinulugan ng bomba. Parang napakasakla pakinggan, lalo na't nanggaling kay Kuya Simon. Nakainom lang ako, Kuya Simon. Siguradong plano ito ni Vladimir. Isa ba sa mga humahabol na laki ang... Nakaligtas ako sa kanila, Kuya Simon. Putol ni Talia. At kung plano nga ito ni Vladimir, ibig lang sabihin hindi sila naging successful sa mission nila. Ere-report nila kay Vladimir yung totoo na bigo sila. Kampante kong sinabi sa kapatid ko na parang nais kong iparating na siguro naman ligtas na nga ako. So, sinong nakakuha ng virginity mo? Kilala mo ba kung sino? Dahil kung kilala mo at kumpirmado na hindi isa sa kanila ang nakagalaw sa'yo. Ang sama talaga na pakinggan kaya pinigilan ko na si Kuya Simon. Kilala ko Kuya Simon at alam ko hindi siya kabilang sa mga huwad na yun. Defensive na nga ako. Sa namumula ng aking pisngi sa sinasabi ng aking kapatid. Huwag mong sabihin na hanap mo na yung childhood lover mo dito sa lugar. Siya ba? Ha? Childhood lover? Saka nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kong alam ni Kuya Simon ang tungkol sa batang lalaki na nakilala ko noon dito sa probinsya. Kilala mo siya? Nasaan na siya, Kuya? Kamusta na siya? Biglang tumaas ang kilay ni Kuya Simon. So hindi siya? Nakita ko lang noon na bumabalik ka sa dalampasigan nung bata pa tayo. At sa tingin ko kung bakit hindi ka nag-entertain ng mga maliligaw mo ay dahil nga sa childhood lover mo. Yung batang lalaki noon? Wala ka bang idea kung sino siya, Kuya Simon? Yung mood parang gumanang bigla. Lumalayo na tayo sa pinag-uusapan natin, Talia. But hindi ang sagot ko sa tanong mo. So sino ang nakagalaw sa'yo kung hindi naman talaga ang puppy love mo? Matagal ko na siya nakikita at sumusulpot na lang kung minsan. At para nga Kuya itagong identity namin sa isa't isa. Itinago namin yung pagkataon namin. Kagatlabi kong sabi sa kanya. Dahil masasapak ako ni Kuya sa sinabi ko. In short,
Hindi namin kilalang isa't isa. Pero kuya, talagang wala siyang kinalaman sa grupo ng mga kumag na yun. Yung labi ko napapapout na kasi ang titig ni kuya sa akin. Parang ang tanga ko sa lagay na ito. Tawagan lang namin sa isa't isa Kuya Simon, Kuya ano at sa akin minsan tinatawag niya ako Miss at Ate ano. Ganun, hindi naman masyadong close pero merong pinagsamahan. Hindi ko inaasahan na hindi ka malang napapikit si Kuya Simon. Paano kanya niligtas? Tinawagan ko siya. Give me your phone. Kuya Simon, anong ini-expect mo? Dala ko pa yung phone ko sa kalagayang ito? Taga saan siya? Ayoko sabihin. Paano kung mabuntis ka ng hinayupak na yung Talia? Kahit anong mangyari, hindi ko sinabi kay Kuya Simon kung taga saan nga si Kuya ano. Dahil ayoko magsalita, napilitan si Kuya Simon na tawagan ng tauhan niya sa probinsya na alamin kung saan nga ako napapunta at kung sino nakakita sa akin na may kinakasamang lalaki. Kilalanin nga kung sino si Kuya ano, pero natigilan ako ng, paano na kung si Kuya ano mismo maghanap sa akin? Diyos ko po Kuya ano, wag na wag mo ko susubukang hanapin. Please lang, maawa ka sa sarili mo. Kahit pinanlalamigan na ako sa mga tanong ni Kuya Simon sa akin, mabuti na lang talagang alam ko lang kay Kuya ano ang tawag ko sa kanya at kung saan nga ako nito nakatira. Kahit anong mangyari talaga hindi ko sasabihin kung saan nakatira si Kuya ano, pero habang tumatagal ang biyahe, medyo naiirita na ako sa pamimilit ni Kuya Simon. Kuya, mas makakabuti na wag ko na lang sabihin sa'yo kung saan siya nakatira. Nais ko lang protektahan yung tao. Sana respetuhin mong kagustuhan kong ito. Yan lang na tanong mo ang hindi ko maaaring sagutin. Please lang Kuya Simon. Nag-aalala lang kasi ako na baka kapag sinabi ko ito at nagipit ka ni Vladimir, baka hindi mo mapigilan na sabihin ang tungkol sa kanya. Yan lang ang iniisip ko Kuya Simon. Sa nakikita ko sa paligid, kalahating oras na lang makakauwi na kami. Anong balak mo kapag nabuntis ka niya? Hindi ba sangkot pa rin siya sa gulo? Wala pa nga Kuya. Bakit mo? Dahil merong posibilidad Talia. Inaalala ko lang din ang kaligtasan mo. Higit sa lahat nakataya dito ang pamilya natin at kapag nasa alanganin na talaga, ang pangalan niyang kailangan na. Dahil sa nagsasagutan na din kami patulan na lang sinasabi. Kuya Simon, naging mabuting tao sa akin si Kuya ano, kaya please lang, wala siyang kasalanan dito. Tinawagan ko lang siya para iligtas ako. Dumating naman yung tao. Sa totoo nga, nilagay ko sa alanganin yung buhay niya. Paano kung habang pinaglalaban niya ako may nangyari sa kanya? At hindi kasalanan ni Kuya ano kung bakit may nangyari sa amin. Lasing ako at parang may kung anong nilagay sa inumin ko yung mga umag. Alam kong nilabanan ni Kuya ano yung kalandian ko. Pero intindihin naman natin, lalaki din naman siya. Sa nangyari, ako yung may kasalanan at kapabayaan. Kung hindi ako humingi ng tulong sa kanya, edi sana. Kung kagagawan ito ni Vladimir, nagwagi na siya kung hindi ako niligtas ni Kuya ano. Please lang Kuya, makinig ka sa akin. Paano nga ako mabuntis ka niya? No, siguraduhin mo pagkatapos ng ikasal ni Vladimir, siguraduhin mo may mangyari sa inyong dalawa. Kung hindi, hindi lang wasak ang mundo ng Kuya ano mong yan. Kung hindi ang mundo rin ang iniikutan natin Talia. Sa sinabi ni Kuya Simon, parang yun lang ang nakikita rin niyang paraan para nga maiwasan ang bagay na kinakatakutan namin. Ngunit talaga bang in case na buntis ako kay Kuya ano? Talaga bang ayos lang na ipaako ko kay Vladimir ang responsibilidad? Secretaries Philip POV. Dahil marami ang nangyayari sa kumpanya ni Master Vladimir at kumpanya at may mga pinapagawa pa siya sa akin sa pagtukoy kung sinong nakakasama niyang estranghera na mahirap dahil wala naman siyang binibigay na impormasyon. Hindi ko napagtuunan ng pansin ang sinasagawang misyon na isang grupo kay Miss Talia. Dahil ba kampante ako na magagawa nila? O dahil pa may guilty ako nararamdaman para sa panganib na darating kay Miss Talia? Maayos na babae si Miss Talia para nga ipagawa kong pagsira ng pagkatao niya. Ngunit wala akong magagawa dahil itong inutos ni Master Vladimir sa akin. Natanggap ko ang tawag ng leader habang abala ko sa harapan ng pagpupulong na wala ngang presensya ni Master Vladimir. Alam ko nagtagumpay sila kaya naman. Send to me the footage at kaagad ko din sa inyo ipapadala ang kabuang kabayaran. Sige, nanlulumo ako bigla para kay Miss Talia at yung footage na yun, hindi ko alam kung kakayanin ko bang makita. May lumapit sa akin na assistant ko at para nga hindi may istorbong pagpupulong, ibinulong niya sa akin ang isang bagay na kinatayo ko talaga sa kinuupuan ko. Kailangan ako ni Master Vladimir, hindi siya nakauwi kagabi hindi pa sa akin nakakarating ang dahilan. Ngunit, kumpirmado na nasa maayos siya. Umalis nga ako sa harapan ng pagpupulong, pumunta sa aking opisina kung saan naghihintay nga ang virtual call ni Master Vladimir sa akin.
Ngunit kanina palang sinuko ni Master Vladimir ang tawag niya sa akin. Kaya ako nang tumawag sa kanya. Master Vladimir, tang na! Ang bungad na pambati niya sa akin na parang nasa sasakyan siya. Kilala mo na bang babaeng tinutukoy ko? Napabuntong hininga ako. Hindi ko kailangan magsinungaling sa kanya. Mas makakabuti ng katotohanan lang ang binibigay ko sa kanyang detalye. Marami ang nakakasalumuhan yung mga babae nito nakaraang linggo, Master Vladimir. Kaya nahihirapan kami na identity ang babaeng tinutukoy niyo. Sa binigay niyang detalye, yung pinupuntahan ng puntod ng kanyang ina, yung nangyari pagpapasabog sa resort kung saan sila magkikita ni Miss Talia, tungkol din sa pagbisita niya kay Miss Talia sa ospital at aksidente niya nakita doon ng estrangherong babae. At ngayon, narito siya sa probinsya at may nangyari sa amin. Halos malaglag kong phone ko sa aking narinig. Kasama na pala niya eh. Ba't she gone like a bubble? Walang silbi mga tauhan mo. Akalain mo matatakasan sila ng isang babae lang? So, ang ibig lang sabihin nito, tinakbuhan ng isang demonyo ng babaeng pagkatapos may nangyari sa kanila? Natakot siguro. Hindi na ako magtataka dahil nakikita naman sa ugali ni Master Vladimir. Kamusta kung paano nga magmahal ang isang kagaya niya? Possessive. Sinong babae may gusto niyan? Wala. Make this a priority. Kailangan ko makausap ang babaeng yun sa lalong madaling panahon. As you wish, Master Vladimir. Ba't kailangan nyo nang umuwi? Hayaan nyo na ako maghanap sa estranghera. Ngunit sa ngayon, kailangan nyo umuwi dahil bukas ng kasal yung dalawa ni Miss Talia. Tapos na ang tungkol sa amin kung nagawa ng maayos ang pinagagawa mo. Master Vladimir, kikilos ang pamilyang Montejo para linawin ang nangyari. Hindi lang sa harapan ng iyong ama, kung hindi sa publiko, na kayo ang nasa likuran na nangyari sa anak nila. Hindi matutuwa ang Old Master Doralte kapag nalaman ng publiko ang pinagagagawa mo sa babaeng narereto sa inyo. Let me find that woman personally, ngunit kailangan niyong humarap sa publiko para nga sa kasal niyo bukas. Ikakasal pa rin ako sa babaeng yun? Yan bang gusto mong mangyari? Mamayang gabi, may kasayahan na gaganapin. Bridal shower para kay Miss Talia. Magiging normal ang lahat ayon sa pinaplano ng Old Master Doralte. Saka itatago din ng pamilyang Montejo kung ano nangyari kay Miss Talia. Doon ibubunyag sa harapan ng maraming tao kung anong klase nga bang babae si Miss Talia. Yun ang plano, Master Vladimir. Tang na! Mahina niyang mura na sumasang-ayon nga siya sa planong ito. Ibig sabihin, naging matagumpay ang pinagawa mo sa babaeng yun? Natanggap na namin ang footage. Nakahanda na yun para maipakita mamayang hapon. Kung nariyan lang siya sa probinsya at ay mga bakas no iniwan, matatagpuan namin siya kaagad. Nakampante ako't sigurado sa sinasabi ko. Sure, ngunit binabalaan kita, Secretary Philip, kapag hindi mo nahanap hanggang mamayang gabi ang babaeng yun, sa'yo ko ibubuhos ang gigil na nararamdaman ko ngayon. Heto na naman nga ang demonyo. Hinahamon ako sa bagay na kinatatakutan ng maraming naging sekretarya niya. Minsan ko na nga siyang nabigo at ang napala ko sa kanya mata ko lang ang walang latay. Ganon siya kademonyo. Ang tanong sa paghahanap ba niya sa babaeng ito, tatanggapin kaya ng babaeng nararamdaman niya kung meron man at ang tungkol sa pagkatao niyang napaka-possessive. Ewan na lang kung hanggang saan niya ang nararamdaman ni Master Vladimir sa babaeng ito. Somehow, masaya naman kasi may babae siyang nagugustuhan. This is the first time and I am glad na kung itong sekretarya niya. It's a deal, Master Vladimir. Kagabi pa nakahanda ang chopper para nga umuwi kayo dito. Vladimir's POV. I thought magigising ako dahil sa tili ng isang babae. Pananapak nito sa akin or worst, maaari niya akong sipain. Ngunit hindi. Dahil tulog pa ba siya? Lalo kong niyakap na mahigpit ang malambot niyang katawan. Ngunit parang may mali. Alam kong unan ang niyayakap ko. Masyado bang malaki ang higaan na ito? Parang hindi siya sumagi sa akin. Kaya nang iminulat kong aking mga mata, kaagad na bumungad sa akin ang higaan na ako lang ang naririto. Kaagad ako napaupo bangon, saka nga parang lumaragas ang tubig sa ilog na bumalik ang alaala ko noong gabing iyon. Meron sa aming nangyari. Nagulat bang babae niyo sa nangyari kagabi sa amin? Parang nga hindi niya ako hintayin ng magising. Normal lang siguro na maramdaman yun. Kahit ako ngayon ko lang naramdaman ng pakaramdam na nahihiya ako. Shit, wala akong ugaling ganito. Dahil lang sa babaeng yun? Heto, nararamdaman ko nga kahit paano. But I need to show her na walang kailangang ipag-alala. I take the responsibility kahit nga ikakasal na siya, hindi ba? Hindi sa akin, imposible na sirain yun. Akin ang babaeng ito. Hindi na ako nag-abala pang magbihis. Lumapit na ako sa walk-in closet. Alam ko nandun yung babae kung sakaling ang pagbibihis mo nang aatupagin niya. She is too gentle and quiet para hindi ako magising sa kilos niya. Naloko ako ng una ng pinayakap niya sa akin. Masyado bang magandang gabi ko para mahimbing ang tulog ko? Lihim na lamang ko napangiti and this is my first time. Ibang klase din talagang dating.
Huminga muna ako ng malalim bago katukin ng pinto. Medyo naiilang ako, ngunit anong makukuha ko dyan? Ako ang lalaki dito. Kumatok nga ako. Mahina 3 beses. Nariyan ka ba? Medyo malakas para marinig nito. Nakakapanibago at ang puso ko ayaw paawat. Tuloy parang naging abnormal ang gising ko ngayon. Naghintay ako ng 1 minuto. I am a precise man kaya alam ko nang walang tumugon, muli akong kumatok. Hindi lang ata niya narinig. Ang katok ko ngayon may kalakasan na. Nandyan ka ba? At medyo naubos ng pasensya ko. Kapag wala pang tumugon, mapipilitan na talaga akong buksan ng walk-in closet. Siya itong walang respeto para hindi ako sagutin. Maayos akong kumakatok at nagtatanong sa kanya. Sinasadya lang niyang mabingi-bingihan. Kaya naman nang wala pang ang sumagot, binuksan ko na at pumasok ako. Kaagad ko napansin na nawala sa tamang posisyon ang ilan kong gamit. Sa mga nakahilerang mga shirt at yung lalagyan ng boxer ko sa drawer. Napalinga ako sa paligid. I know wala na siya dito, nakapagbihis na siya. Bago ako lumabas sa walk-in closet, nagbihis na rin ako. Kaagad akong lumabas at pinuntahan ng katabing banyo, ngunit wala siya doon. Wag naman sanang tinakasan na ako ng babaeng yun. Hindi ko magugustuhan kung yun ang ginawa niya. Pero kahit anong mangyari, mahanap ko siya. Mapapatunayan lang niya na walang silbi ang mga tauhan ko na nagbabantay sa paligid. Lumabas ako ng silid at dumiretso sa may sala. Kaagad akong sinalubong na mga nagsiyukuan ng mga tauhan. Isang doktora ang kumuha ng pansin ko. Master Vladimir, yung pinakuha niyong doktora kagabi. Dito na muna siya natulog. Baka sakaling kailanganin niyo siya ngayong umaga. Si Manong Carling nakararating lang at kaagad na kinuha ng mga tauhan ko ang dala nito. Nasaan yung baliw na babae? Agad nagsititigan ang ilang mga tauhan ko at si Manong Carling hindi alam kung sinong liningunin. Hindi niyo ba siya nakita? May hinahon kong tanong, ngunit hindi ko gusto na tinakasan nga ako ng babae na hindi nila namamalayan. May nais bang sumagot sa tanong ko? Kakarating ko lang, Master Vladimir. Akala ko kasi natutulog pa kayo. Sa tingin mo, Manong Carling, magtatanong ako kung mahimbing pang ang tulog ng katabi ko. Hanapin niyo siya! Nakaagad nilang ikinakilos. Alam kong hindi pa nakakalayo ang babaeng yun. Hindi ko tatanggapin ang paliwanag na tinakbuhan ako ng babaeng yun. Sino ba siya para gawin ito sa akin? Napakaswerte nga niya na may nangyari sa pagitan namin at panindigan kong nangyari. Tapos tinalikuran lang niya ako. Shit! Nang mahulughog ang buong bahay, hinarap ako ni Manong Carling at sinabing wala na sa loob ng bahay ang babae. Lumabas ako parang tingnan dalampasigan dahil baka naroon lang ito. Ngunit imposible dahil nga nakapaligid lamang ang mga tauhan ko. Wala kayong mga silbi. Iniwan ko mga salita sa kanila bago ko pinatakbo ang sasakyan. Akala ko magandang umaga ko. Heto parang dinaig pang mga araw ko na nagsisilbi sa aking kumpanya. Babae lang naman ito, ngunit bakit ganitong epekto niya sa akin? Bigla akong nainis. Gigil na hindi ko maintindihan ang dahilan. Masyadong naglaho dahil sa ginawa ng baliw na babaeng yun. Oo, baliw siya. Napakabaliw niya. Hindi ko inasahan na gagawin niya ito sa akin. Papunta ako mismo sa hotel ng babaeng yun. Nang tinawagan ko nga si Secretary Philip para ayusin na nga ang problema ng babaeng yun. Ang hindi matuloy ang kasal niya, akin siya. At gagawin kong lahat ng pangalan ko yung dadalhin niya hanggang kamatayan. Sabihin na natin possessive but is the only way to keep my sanity. Sa baliw na babaeng lang yun pala talagang iikot ang mundo ko na hindi ko inasahang ganito kalabo. Ako ang lalaki sa aming dalawa, ngunit bakit parang ako ang nawalan? Buisit, ang sumagot ng tawag ko, isa sa mga tauhan ni Secretary Philip. Nasa mahalagang pagpupulong ito, alam ko. Ngunit hindi yung sapat na dahilan para tanggihan niyang tawag ko. Nang nasa linya na si Secretary Philip, kaagad na nagbigay ito ng paumanhin sa akin. Sinabi kong kailangan niya i-priority, ngunit binalaan din ako na kailangan ko umuwi ngayon. Nabuo na din ang plano niya kung paano ipapahiya ang anak ni Dr. Walter. Nangako siya na personal niyang hahanapin ng baliw na babae at hindi pa magbabago ang petsa sa araw na ito. Maiaharap niya ito sa akin. Good! Ganyang klaseng pag-uusap ang nais ko. Kapag hinarap niya sa akin ang baliw na babaeng yun, tsak magugulat siya kung sino ba talaga ako. Ayokong minamaliit niya ako. May magagawa ako sa lintik niyang pagpapakasal sa lalaking wala naman siyang nararamdaman. Ang tanong, Vladimir, yung baliw na babae ba may nararamdaman sa'yo? She did confess her feeling to me. Kaya lang napaka-indirectly. Nang dumating ako sa hotel, naroon na din ang mga tauhan ko.
Nauna sila sa akin at kumilos na ngang hindi na naghihintay ng utos ko. Agad nilang tinipon yung mga tauhan sa hotel, ngunit hindi ko pinansin kung hindi dumiretso ako sa silid na inukupa ng baliw na babaeng yun. Even her name, hindi ko malang talaga nakuha. Why? Dahil ba nire-respeto kong kagustuhan niyang itago na lamang namin kung sino nga ba kami? O madali lang naman sa akin malaman ng impormasyon tungkol sa kanya, pero hindi ko naman nga ginagawa kaagad. Negative, Master Vladimir. Sinabi ng tauhan sa akin na nakaabang sa pintuan. Hindi ko ito pinakinggan kung hindi binuksan ko. Ang nadatnan ko, silid na handa na para sa ibang customer. Napangisi ako bigla. Ang bilis naman para makakilos ng ganitong babaeng yun. Nakikipaglaro ba siya sa akin ng tagu-taguan? Pues, pagbibigyan ko siya. Galingan lang din talaga niyang magtago sa akin. Dahil kapag nahanap ko siya, akin siya. Hinarap sa akin ang management ng hotel. Nakaupo ako sa sofa na parang pagmamay-ari kong gusaling ito. Siguro naman alam na nila kung sino ako. Hindi ako papayag na itago nilang babae niyo sa akin. Ngunit hawak kong guest record nila. Ilang confidential tungkol sa mga kliyente nila. Yung baliw na babae, ang nakalagay lamang sa pangalan na nakarehistro ay initial na SLM. What the F? Heto lang ang talagang information na alam niyo sa customer niyong umuko pa na silid na. Naalala kong sinabi niya tungkol sa kanyang pagkatao at ang lalaking pakakasalan niya. Wala akong binatbat sa lalaking yun. Saka nga ako natawa ng pilit na kaagad ikinayuko ng mga taong nasa paligid ko. Nasaan ang may-ari ng gusaling ito? Marahan kong tanong, ngunit ang mga mata ko, alam kong mabangis na para lapain na makawawang tauhan ng establishmentong ito. Pero sino naman talaga magtatangkang sumagot sa akin? Walang sumagot ko, hindi mas ginian pa na lang yumuko sa harapan ko. Sinenyasan ko mga tauhan ko na umpisahan na nga nilang guluhin ang gusaling ito. Bilang panimula, binasag nga ang napakalaking salamin sa may tagiliran nila. Mr. Duralte, bigla na nagsalitang isa. Please lang ho, hindi namin nais na mistorbo mga naritong kliyente namin. Tungkol sa sinasabi niyong customer namin na umukupa ng silid na yun, talagang confidential at kahit kami hindi namin nagawang nakausap siya at nakahulubilo. Tanging si Madam Cheng lang ang nakakaalam. At sinabi mong si Madam Cheng ay umalis din kaagad? Tell us kung nasaan siya exactly. Tugon ng isa sa tauhan ko para sa akin. Hindi kasi ako yung tipo nakikipag-usap sa mga mabababang uri ng mga taong kagaya nila. Napakababa masyado. Hindi naman alam kung nasaan siya. Get their boss details. Hindi lang kayong mga nganib kung hindi si Secretary Philip. Muli na naman niyang nilalagay sa panganib ang buhay niya. Sinabi ko sa tumugon sa isang babae. Hindi ko ahayaan na lilipas ang araw na ito na hindi ko nakikita ang pagmumukha ng balon na babaeng yun. And since nakakadismayang nadatnan ko dito at wala din namang may-ari, bakit hindi ko nalang tuluyang sirain ang negosyong ito? Masyadong babaya kasing may-ari, hindi ba? Kaya ang ising aso na inutos ko sa mga tauhan ko ang dapat lang nagawin sa establishmentong ito. Talaga lang na nilayasan ako ng basta-basta ng baliw na babaeng yun? Hindi ako makakapayag na hindi ko talaga makita ang pagmumukha niya. Pinagbuksan ako ng sasakyan ng aking tauhan. Dinig na dinig ko sa gusaling ilang kalabog at basag. Mas magandang pakinggan yung mga nagmamakaawang empleyado. Mawawalan sila ng trabaho kapag tuluyan na ngang nasirang reputasyon ng hotel na ito. Master Vladimir, ang old Master Duralte ang nasa kabilang linya. Lahad sa akin ng phone na ikinaismig ko kaagad. Kinuha ko at sinagot ko nga. Sa tingin mo ba, Vladimir, makakauwi ka ngayong araw? Wag na wag mo kong sasagutin na hindi. Kailangan mo pumunta sa okasyon na ito. Bukas, kasal nyo na ni Talia. At bukas pagkatapos ng kasal nyo, honeymoon. Bubuo kayo ng magiging apo ko sa gabing yon. At tatawaging honeymoon baby. Saka humalakak ito parang lumuhod na sa kanyang lahat ng tala. Huwag mong nga hayaan na akong magpakuha dyan sa'yo. Hindi mo matatakasan ang kasalang ito. Umuwi ka na. Sa kanya ibinabang tawag. Napatitig lamang ako sa hawak kong phone. Saka ngumisin ako. Talaga lang ha? Makikita natin kung matutuloy ba bukas ang inasam nyo, Dad. Tapos ang kaligayahan nyo kapag pinasabog ng Secretary Philip ang pinagawa niya sa anak ni Dr. Walters. Ano kayang pasabog na tinutukoy ni Vladimir na ikakasira ni Talia at ng pamilya nito? Sino makikita ni Talia sa araw ng kanyang bridal shower na ikakagulat niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.